So ngayon bilang Kristiyano, meron tayong dapat conscious effort na that we will influence people sa paligid natin sa magandang paraan. Di ba po? Kailangan maging good influence tayo. And last week again, balikan natin, pinag-aralan natin, natutunan natin yung mga aral mula kay Moses, Jeremiah at kay Gideon kung paano sila ay tinawag ng Diyos para manguna. Pangunahan nila yung kanilang bayan. Ano yung purpose nila? Pagsabihan sila, sabihin yung kung ano pinapasabi ng Diyos, at pangalawa, upang pangunahan naman yung mga tao ng Diyos. Ganun din, yun din yung ginawa natin last Sunday. And ngayon, tingnan naman natin kung ano po yung ating topic for this day. Tingnan natin, next slide. 1, 2, 3, go! Yes, tinawag sumuporta. Napakalungkot po, no, kung merong isipin mo, merong leader ka, okay, meron kang organization, pero isa ka lang. Walang kasama. Meron bang ganon? Di ba parang ganon yung nangyayari minsan sa church before eh. O sino head nito? Tapos sila yung halimbawa, yung sa PMM, ushering, halimbawa lang naman tapos youth, makikita mo, nag-iikutan lang din sila. Sino ba member ng PMM? Ay, member din pala siya ng ushering, member din ng parang umiikot lang. So, ando doon yung suporta. Pero makikita natin na limited yung support. Tayo pong bawat isa sa atin, tinawag po tayo ng Diyos to support kung ano po yung nais ipagawa ng Diyos. And later on, at yun po yung ating matututunan. So tayo po muna ay manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa araw na ito, Panginoon. Salamat po dahil kami, nakita namin, nasaksihan namin, ipinanalangin yung mga leaders last Sunday. And ngayon, Panginoon, bawat isa sa amin ay tinawag ninyo upang sumuporta, upang tumulong, Panginoon, sa iisang layunin na ipinagkatiwala nyo po sa iglesyang ito, Panginoon, na maipahayag ang iyong pangalan, maipahayag ang iyong salita, Panginoong Diyos, maipakilala ang kaligtasan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Iba-iba yung bahagi namin, iba-iba ang ministeryo, pero iisa ang layunin, iisa ang Diyos na aming pinaglilingkuran. Kaya ngayon, Lord, yung matututunan namin ngayon, magkaroon ng aksyon. Talagang susuporta kami sa layunin mo. Pagpalain niyo po kami sa pag-aaral ng iyong salita sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Maaari na pong umupo. So, tinawag upang sumuporta. So, tignan muna natin dito. Mayroon akong ipapakita sa inyo. Kung sino tong mga, 4 na picture lang. Sino to? Sino nakakilala dito? Ha? Pero, pag nakikita niyo yung pagmumukhang yan, sino nasa isip nyo? Si Jackie Chan. Siya po si Sammo Hung. Diba? Si Jackie Chan. Eto, tingnan natin malalaman natin yung age ng mga tao dito pag nakilala nyo to. Kasi wala akong masyadong alam sa ngayon eh. Ito, next picture. Sino kaya to? Yan. Pero inabot nyo ba yan nung buhay pa siya? Si Babalu. Pag si Babalu, nakita niyo, sino yung naiisip ninyo? Dolphy. Nagkakaalamanan po ng edad, nagkakaalamanan. Hindi nila alam, di alam ng mga kabataan. Pag nakikita po natin si Babalu, si Dolphy po yung ating unang-unang naiisip. Siyempre si Redford White din, pero si Dolphy talaga, sila talaga yung nagsimula. Isang kasama rin sila So mga magkakapartner, kasama rin sila So mga magkakapartner sila. Ito last, tignan natin kung kilala niyo to. Ayan. Natahimik sila. Sino yan? Wala akong nakakakilala. Kailangan kilala to ng 60 plus. Sino to? Kapartner ni FPJ. Yan, si Pablo Bertuso. Magaling po siya mag-gitara. Laging kasama ni FPJ yan sa pelikula. So nakikita natin dito. Ano po yung mapapansin nyo? Laging merong partner. 'Di ba? Sa pelikula, napakahalaga din pala merong partner. 'Di ba? Yun po, sidekick, sapagkat ito po yung ating unang-unang matutunan. Meron pong ilang mga sidekick sa Biblia. Marami po 'yan, pero 3 lang po yung ibibigay nating halimbawa. Gaano kahalaga yung sidekick sa pelikula? Unang-una nagkakaroon ng di ba, ng magandang istorya. Minsan sila kadalasan yung minsan sacrificial lamb kasi minsan sasampalin sila ganyan. Pero pampasaya sa pelikula. Tapos yun yung kumbaga sa panahon kasi natin ngayon, hindi na sidekick love team.
'Di ba? Minsan, halimbawa yung kay Alden tsaka kay sino ba partner niya? Si Maine. 'Di ba? Pagka naghiwalay, parang nagagalit eh. Nagagalit pa yung mga fans nila. Pero ito sidekick, hindi sila love team, pero pag pinagsama sila, matinding kasiyahan. Maganda yung nagiging resulta. Halimbawa, dati yung sa Probinsyano, 'di ba? Yung unang part nung pinapanood ko pa eh, kaso nawala yung partner ni Probinsyano. Yung una si Pepe, 'di ba si Pepe, yung medyo kulot yung buhok. Pero so ngayon, even sa Bible po, meron pong sidekick na tinatawag. Ano ba yung ibig sabihin ng sidekick? Sabi ho dito, a person closely associated with another as a subordinate or partner. Ibig sabihin yung sidekick po, malapit siya doon sa tao. Subordinate o kapartner na sumusuporta na hindi mo pwedeng paghiwalayin yan. Actually, pwede naman, pero yung makikita mo yung epekto, na magandang epekto nito, yung chemistry nila, yung fruits nila pag sila ay nagsasama. Alam nyo sa Biblia, meron ding mga sidekick. Kasi di ba minsan may mga pagkakataon na, minsan may naririnig tayo, sawang-sawa na ako, pangalawa na lang ako palagi. Sawang-sawa na lang ako, hanggang ganito na lang ba ako? Pero ito, makikita natin dito, alam nila yung purpose nila. Ang calling ng sidekick is not to lead the leader, kundi to support the leader. At ito po yung calling ng bawat isa sa atin, na tayo ay maging sidekick sa magandang pagiging sidekick. Kasi tayo ay susuporta, lalong-lalo na doon sa mga leader natin. So tingnan natin, magbigay lang tayo ng 3. At tingnan natin kung ano yung magiging aral na matututunan natin sa kanila. Unang-una po, sino kaya yung unang sidekick? 1, 2, 3, go! Aaron. Sino kaya yung kanyang boss? Si Moses. So, nabasa na natin to last week. Pero tingnan natin dito, sabi dito, sa Exodus chapter 4:13, Yahweh, maaari po bang iba na lang ang inyong suguin? Sagot ni Moises. Alam na natin to, di ba? Yung iba na lang. Pero ano yung sagot ni God? Dahil dito, nagalit si Yahweh. Sinabi niya, hindi ba kapatid mo ang Levitang si Aaron? Alam mong mahusay siyang magsalita. Darating siya at makikipagkita sa iyo, matutuwa siya sa pagkikita ninyo. So makikita natin dito sa unang bahagi, no? Pag tayo pala ay may gustong ipagawa sa iyo si Lord, makikita natin yung emosyon dito ng Panginoon. Nagagalit din po siya pag tayo ay hindi sumusunod. So at the end, nasa sa iyo pa rin yun. Kung gusto mong sumunod or hindi. Pero, yung galit ng Diyos, andyan dyan. Kasi ganun po ang calling. Ang calling, hindi ka pepersahin ng Diyos. Malaya ka kung gusto mong sumunod o hindi. Pero, bilang Diyos, bilang Panginoon, siya ang masusunod, andyan dyan pa rin yung kanyang damdamin na magagalit siya, malulungkot siya, at higit sa lahat, ito yung malungkot. Yung gantimpala na para sa'yo, ibibigay na lang para sa iba. Yung sa'yo na sana, di ba? Tapos makakanta-kanta ka ngayon ng yung akin ka na lang, di ba? Itinanggihan mo eh. So makikita natin dito na ang Diyos po nagagalit din pag tayo ay hindi sumusunod sa kagustuhan niya. At meron din siyang solusyon. Dahil sabi ni Moses, iba na lang. Sige, yung kapatid mo magaling magsalita. At alam na po natin, sabi dito sa verse 15, kausapin mo siya, sabihin mo ang lahat ng dapat niyang sabihin, tutulungan ko kayo sa pagsasalita, at ituturo ko sa inyo ang inyong mga dapat gawin. Siya ang magiging tagapagsalita mo sa mga tao at ikaw ang magiging tagapagsalita ng Diyos na magsasabi naman sa Kanya kung ano ang sasabihin niya. So, tutulungan na nga sila ng Diyos at meron pa siyang isang katulong na ang kanyang kapatid na ang pangalan ay si Aaron. At alam na po natin na napakalaki po ng blessing na sa ministeryo ni Moses sa pamamagitan ni Aaron. And later on, tignan natin yung mga aral na matututunan natin. Pangalawang sidekick. Isang chapter lang to, ilang verses lang ito, pero napakalaki po ng naging epekto. Sino ito? 1, 2, 3, go. Sino kaya si Jonathan na to? Sino yan? Yung best friend ni David at yung anak ni Saul. So later on, tignan natin kung ano yung context nito. Yung sword bearer. Marami na nakakaalam nito. Pero tignan natin dito sa 1 Samuel chapter 14 verse 6. Sinabi ni Jonathan sa tagadala niya ng mga sandata, pumunta tayo sa kampo ng mga Pilisteyong ito. Natitiyak kong tutulungan tayo ni Yahweh at walang
makakahadlang sa kanya, pagtatagumpayin niya tayo, niya ang Israel sa pamamagitan ng marami at o ng kakaunting tao. So, ang context po nan, lumusob sila, no? Dalawa lang sila. Isang hukbo po yung nilusob nila. Pero, siya po ay naging sidekick dito yung sword bearer na hindi na ho binanggit kung ano ang kanyang pangalan. But nevertheless, yung epekto, kung ano po yung nangyari, kung ano yung naging resulta, kung paano ho naging blessing itong sword bearer na ito kay Jonathan at ganun din sa nasasakupan ni Haring Saul nung panahon na ito. And syempre, pangatlo, hindi ho natin pwedeng alisin itong isa pang sidekick. 1, 2, 3, go! Elisha. Ito po, makikita natin sa 1 Kings chapter 19 verse 16. Buhusan mo rin ng langis si Eliseo na anak ni Safat na taga-Abel, Mehola, bilang propeta na hahalili sa iyo. Yan. Elisha na lang ginamit natin, ano? Kasi mas kilala natin yung sa English name niya eh, kaysa sa Tagalog. Minsan nalilito tayo kay Elias tsaka kay Eliseo. Minsan napapagpalit natin. So Elisha na lang, mas madaling tandaan. So ano naman ang context nito? Ang context nito dahil nga napapagod na si Elijah eh. Tapos sabi niya, ako na lang yata yung mag-isang propetang nabubuhay dito, which is hindi naman totoo kasi meron pang mga 100 na nabubuhay, 50-50 na tinago ng isang tagapaglingkod ng hari. So, dito dahil sabi niya, nagrereklamo na si Elijah, sige, buhusan mo na lang si Eliseo. Ngayon, dumako tayo ngayon, nakita na natin yung tatlong ito, yung tatlong pangunahing tauhan, pero sidekick, kumbaga. Sidekick sila, pero naging malaking pagpapala sila. Una, sa mga taong sinusuportahan nila. Pangalawa, naging pagpapala sila sa mga taong pinaglilingkuran nila. Dahil tinupad nila ang layunin ng Diyos. Tinupad nila kung ano yung, kahit yung maliit na bagay na yan, kahit sabihin mong pangalawa ka lang, taga-suporta, yun po ay hindi maliit sa paningin ng Diyos yun. At tignan natin dito, ang sasagutin natin katanungan, 1, 2, 3, go. Yan. Gaano kahalaga yung pagsuporta? Gaano kahalaga yung pagiging sidekick natin? Kumbaga, gamitin natin yung salitang sidekick. Dito, unang-una, sino po yung pinag-aralan natin kanina? Si Aaron. Tignan natin, nung sila ay nagkita, si Moses at Aaron, ano po yung naging unang hakbang agad nila? Siyempre, nagkamustahan sila. Pinakilala si Moises ni Aaron sa kanilang mga kababayan. Ito nga pala yung kapatid ko na tumakbo 40 years ago. Ngayon, nagbabalik siya, may layunin ng Diyos. So, tingnan natin. Mahabang story to, pero isang verse lang. Sabi dito sa Exodus chapter 5, verse 1, pagkatapos nito, nagpunta sa Faraon sina Moises at Aaron. Maliit na isang sentence lang siya, parang wala namang ano ba yung story nito. Pero makikita natin dito, just imagine kung wala hong Aaron nakasama si Moises. 'Di ba? Kahit gaano kagaling ang isang tao, iba pa rin pag may kasama ka. Nang nakaraan, may narinig ko lang kwento, 'di ba? Merong isang nanay nagbibisita. Tapos ang ginawa niya, pinuntahan niya tayong isa pang kananay. Samahan mo naman ako mag-visitation. Kasi iba pa rin, di ba? Pag meron kang kasama, kaysa yung mag-isa ka lang nag-visit, gano'n din nung nakaraan, yung sa amin sa dad. O kaysa mag-isa lang ako magbibisita, tawag tayo ng isang tatay. Iba pa rin pag meron kang kasama, kahit sabihin mong marunong ka, alam mo yung gagawin mo. Kasi hindi lang yung presensya niya mismo ng kasama mo, meron siyang kakaibang blessing, kalakasan na naidudulot. At alam naman po natin kung babasahin natin yung story na ito sa Exodus chapter 5 and so on, hindi naman talaga naging tagapagsalita si Aaron eh. Bakit? Naging nagsasalita naman si Moises na eh. Pero, yung kasama, malaking bagay po yun. Yung presensya mo, isa na po yung pagsuporta na yun eh. Masasabi na nating pagsuporta yun sa gawain ng Diyos. Masasabi na nating pagsuporta yun sa gawain na ipinagkatiwala sa ating leader. Kaya pagkatapos na sila ay magkita, pinakilala sa mga kababayan nila si Moises, pagkatapos nung pumunta sila sa Paraon. Just imagine, pupunta ka sa hari nung panahon na ito. Hindi ito yung tulad ngayon na
Pag pumunta ka sa mayor, pumunta ka sa congressman, sa office of the mayor, office of the governor, office of the president. Nung unang panahon, bukas yung Malacanang, kung di ako nagkakamali, di ba? Panahon ni Ramon Magsaysay eh. May mga, pwedeng pumunta yung mga Pilipino. Di pa po ako buhay nun, ano? So, malayang pang nakakapunta yung mga Pilipino nun. Pero ito, nung panahon na ito, hindi ka humalayang makapunta sa basta-basta sa hari. Ang salita ng hari, batas. Pero sila, dahil nga may kasama si Moises, meron na siyang lakas ng loob. At pinangako naman ng Diyos na yung kapangyarihan ng Panginoon ay kakasi sa kanila. At gumawa po sila ng maraming himala. Napakahalaga po na tayo sa ministeryo natin, bilang mga leader, meron tayong kasama. Meron susuporta. At tayo naman, kahit wala kang titulo, kailangan napakahalaga po ng presensya mo bilang suporta sa mga leaders natin. Sabi ho dito sa mga ngaral chapter 4 verse 9, basahin natin, 1, 2, 3, go! Yan, mas mabuti ang dalawa. Mas marami. Halimbawa po, di ba yung kanina, ang ganda ng term, tabing nakulo. Nung unang panahon po, dahil nga busy tayo, maraming nagtatrabaho, nag-aaral, nung unang panahon, nung nagtatabi-tabi kami pag yung mga media, dati ho, wala tayong kasama. Just imagine that, di ba, yung nagbubuhat ka ng mga mixer, amplifiers, tapos wala kang kasama. Nagagawa naman natin. Pero napakalaking kagaanan po nitong mga nakarang araw na naglilipat tayo. May mga kasama tayong nagbubuhat. May nakasamang nauutusan. Kaya kudos ho, no? Hindi nagagaewan ko lang. Baka nagtatanim na lang sa manloob. Iba lang pang pastor na to. Utos ng utos. Ewan ko lang, ha? Baka mamaya mag-post eh. Pastor namin, utos ng utos eh. Hindi. Kasi mahalaga kasi yun, di ba? So, kasi syempre meron pa tayong ibang gagawin. Kaya napakalaki yung bagay pag meron kang katuwang. Makakagawa ka pa ng focus mo, halimbawa po, yung sa preaching. Kaya minsan nalilate yung preaching eh. Peace po sa mga ating mga editors. Kasi may kailangan tayong unahin. Kasi tayo po ay umaasa, nasisimulan na po yung ating pinapanalangin, yung Ezra project natin. Kaya napakahalaki po ng pagpapala pag tayo ay sumusuporta. Imbis na gagawin mo tong bagay na ito, sa iba mo na lang ipagawa. Ang tawag po dito sa mga company, di ba, delegation. Kaya napakahalaga po ng presensya natin. Iba-iba yung gawain natin, pero iisa yung layunin natin. Na yung iglesia ng Panginoong Diyos ay maging maayos, mapaglingkuran natin ng ating mga kapamuso. Mas mabuti po yung dalawa, mas marami ang bunga ng gagawin nila. Okay, sabi ho dito, tingnan pa natin itong lesson na ito sa Luke chapter 10 verses 1 and 2. Nung pinadala ni Lord Jesus Christ yung kanyang mga disipulo, mga alagad, mga 72. Sabi dito, pagkatapos ito, pumili pa ang Panginoon ng 72 disciples, sila isinugo niya ng dala-dalawa sa bawat bayan at pook na pupuntahan niya. Basahin natin yung verse 2. 1, 2, 3, go! Sinabi niya sa kanila, napakarami ng aalinin kung ikaw ang mga kapatakan. Lalaki nila sa may-ari ng mga aalinin, madala sila ng mga magaan. Yan, di ba? Makikita ho natin dito. Tagi-ilan po sila? Tagdadalawa. 72 divided by 2, ilan? Sino magaling sa math? Hindi ko na-divide eh. 36, tama ba? 36. So, kung sila ay 72, so 36 na grupo, kumbaga. Pero titignan natin dito, sabi ni Lord Jesus Christ, napakarami pa ng pupuntahan. Marami pala eh. Bakit mo pa hinati sa tagdadalawa? Di ba? Pwede para 72 na agad yung mapuntahan nyo, tagi-tagisa na lang. Pero sinabi ni Lord Jesus Christ, dala-dalawa. Makikita natin dito kung gaano kahalaga na merong kapartner, na merong susuporta. Sige, dala-dalawa. Kasi mas marami kayong magagawa, merong tagapanalangin, merong susuporta. Kaya kahit sa church, di ba, mas maganda pa rin, dala-dalawa, tatlo-tatlo. Mahirap po magsulo. Di ba malungkot yun na mas madaling mapagod sa paglilingkod sa Panginoon kapag wala ho tayong emotionally, physically, pag wala ho tayong kasama. Napakalaki po ng presensya, yung blessing ng presensya po natin tuwing tayo ay merong gawain.
Napakarami ng aanihin, kakaunti yung manggagawa, pero hinati pa ng Panginoong Diyos sa tagdadalawa, so naging 36 na lang. Pero ganun ho talaga yung lesson na matututunan natin. Mas mabunga pa rin kung dala-dalawa. Ibig sabihin, merong susuporta. Kaya tayo po mga kapamuso, suportahan po natin ang layunin ng Diyos na ipinagkatiwala sa iglesyang ito, sa JSOSCC. Letter B, gaano kahalaga ang iyong pagsuporta sa pagtupad sa layunin ng Diyos? At atin naman pong aralin yung blessing naman po, yung kay sa sword bearer ni Jonathan. 1, 2, 3, go! Yan, pinanghihinaan. So basahin muna natin, balikan natin yung story ni Jonathan and the sword bearer. Sabi dito sa 1 Samuel 14 verse 6, sinabi ni Jonathan sa dalan din ng mga sandata, nabasa na natin to kanina, di ba? Pumunta tayo sa kampo ng mga Pilisteyong yun. Lusubin natin, dalawa lang sila. Tingnan natin sa verse 7. Sumagot ang tagadala na yan ng sandata, kayo po ang masusunod. Kasama ninyo ako, anuman ang mangyari. Para mas maintindihan natin, anong kinalaman nito sa pinanghihinaan ng loob? Para mas maintindihan natin, ang context ho nito, may gera sila, yung mga Israel, and yung mga Philistines. Yung Philistines, nasa mataas na sila, sa Mikmash. Kung makikita natin yung geography, yung nasa kabilang kampo naman, yung mga Israelita. So, ngayon, yung mga Israelita, sila ay pinanghihinaan sila kasi may gera yan eh. Walang lakas ng loob na lumusob sa kanila kasi alam natin kahit saan sa gera, di ba? Pag ikaw ay nasa taas, lamang ka. So ngayon, dahil pinanghihinaan ng mga sila Haring Saul, ito ngayon si Jonathan, sabi niya sa kanyang kasama, na sword bearer, tara punta tayo sa kampo, lusubin natin sila. Pwede naman sigurong gawin ni ni Jonathan na mag-isa, pero ewan ko lang kung magagawa niya. Dito ho napakalaking blessing po pag meron kang kasama. Kasi nagkaroon lalo ng lakas ng loob. Nagkaroon ng lakas ng loob si Jonathan na lumusob. Kahit dalawa lang sila. Sabi ng sword bearer, kayo po ang masusunod. Kasama ninyo ako anuman ang mangyari. Napakaganda po ng commitment niya, no? Hindi kita iiwan, boss. Sir, hindi kita iiwan. Kung ano yung sa palagay mong tama, gagawin natin. Kaya ano po yung naging tugon dito sa verse 8? Ano yung sabi ni Jonathan? Basahin natin. 1, 2, 3, go! Yan. Kaya sabi ni, hi! Mabuti kung ganun. Tara na, lusob na tayong dalawa. Inisa-isa nila na yan. Dahil sa ginawa nila, nakikita lang natin dito yung mas na-highlight dito natin, di ba, si Jonathan? Kasi ang tapang ni Jonathan. Pero lagi natin nakakaligtaan yung kanyang sidekick. Pero hindi naman ito magagawa to ng basta-basta ni Jonathan kung wala yung sidekick niya. Bakit? Kung makikita natin, kasi di ba nilulusob one-on-one yan marami na yung dumarating. Lahat ng mga na babanatan ni Jonathan, yung sword bearer yung tagatapos. Ganun nangyari Isipin nyo, di ba, yung parang meron ako napanood nito yung sa PNP. Merong holdapan. Nabaril ng pulis nabaril yung pulis ng holdapper. Yung pala, bumangon pa yung nabanatan niya ngayon yung pulis. Pero kung may partner yon, di ba makikita, dito ho napakahalaga ng partner yung pagsuporta ho natin. Kasi yung kakulangan nung leader mo, pupunan mo. Ano yung lesson na matututunan natin dito? Yung mga leader ho natin, hindi ho perfecto yan. Kaya nga, andiyan kayo para sumuporta. Yung kakulangan niya, kayo ang pupuno. Hindi mo ibabash. Yung leader namin, wala kakwenta-kwenta Hindi ko nga alam bakit naging leader yan Mas matalino pa ako dyan mas matalino ka pala, isuportahan mo. Iba po yung criticism, iba yung bashing. Yung criticism, mayroon tinatawag na constructive criticism kasi gusto mo mapaganda yung ministeryo. Pero yung bashing, kahit anong ganda ng ginagawa, ibabash mo. Minsan meron tayong ganun Tapos pag chichismisan natin sa mga ka-kerplak natin, ayoko doon sa kerplak leader ko, ano yun Ganyan. Ayoko sa presidente namin, ayoko dyan. So, tayo po ay dapat sumuporta.
Kasi unang-una po, itatanim natin sa isip natin, hindi ho perpekto yung mga leaders natin. Kung paano bawat isa ho sa atin ay hindi perpekto. Wala hong perpekto sa atin. Yan ang katotohanan. At dahil alam natin yung katotohanan yan, may kakulangan yan, magkakamali yan, tayo na taga-suporta sa gawain ng Diyos, yung kakulangan, pupunan natin. Diba? Tuturuan natin. Tutulungan natin siya, ano ba yung maitutulong ko? Kasi hindi lahat ng bagay magaling. Magaling ka. Halimbawa ho, di ba? Halimbawa, yung ginagawa natin sa message, hindi ako magaling sa computer, hindi ako gumawa sa PowerPoint. Merong tagagawa niya na iba. Just imagine kung ako yung gagawa yung Canva, nung PowerPoint presentation natin. Ang pangit ho. Ang pangit siguro, mga black and white lang yan. Hindi walang ganyan mga design. Kasi hindi ko strength yan eh. So ngayon, iuutos natin. Yung ating mga tag-editors, they willingly and happily, ginagawa nila yung part nila. Kasi yun yung weakness ko eh. Nagigets ho natin? Kasi pwede nila sabihin, yung pastor namin, utos na utos, paggawa ng PowerPoint eh. Marunong naman computer, magawa ng ganyan. Pero hindi gagawin nila yan. So, kailangan ho natin suportahan yung ating mga leaders, yung gawain natin. Kung ano yung kalakasan mo, ano yung weaknesses niya, you will complement each other. Kaysa i-bash natin ng i-bash. Kung gusto mong i-criticize, sabihin mo ng personal. Mas magiging blessing ka pa, matututunan, mag-uusap. Kaysa yung galit na galit tayo sa di ba? Yung stabbing in the back. Pero tayo mismo gumagawa. Hindi siya healthy sa church. Mas maganda i-direct na natin. Kapatid, alam ko leader ka namin, pero parang dapat yata mas maganda yata ganito ganyan. At tayo namang mga leaders, matuto rin tayong makinig sa mga payo nila. Isang magandang bagay dito, laging magandang example talaga dito si Ate Tess eh. Si Ate Tess, hindi ko naririnig na stabbing in the back. Didiretsuhin ka niyan. Kaya minsan, yung hindi nila naiintindihan, nasasaktan sila. Minsan na rin ako nasabihin yan eh, di ba? Na hindi ito dapat ganyan. So kung ikaw, mature enough ka dapat na tatanggapin kasi diniretso niya sa'yo para ikaw ay mag-improve. Ang problema ko sa tao, minsan yung pride natin, hindi, magaling na ako, hindi ako kailangan makinig. Magaling na ako. Kahit nga si Pastor Joe, sinasabihan nun ni Ate Tess eh. Minsan naririnig pa namin. Kadalasan, dapat hindi kayo nagpupuyat. Di ba? Lagi kayo nagpupuyat. Mamaya may mabibigay ng 1,000. Ayan, pagkain nyo. Wow. Maganda pala mapagalitan ni Ate Tess. Parang gusto sabihin, Ate Tess, pagalitan nyo rin po ako. Para may 1K din. Pero pangkain yun yung mga nagpupuyat. May pakonsuelo naman. Pero, kumbaga, kung ikaw mahina-hina ka, immature ka, magagalit ka. Makikita ho natin dito na napakahalaga po ng suportahan natin. At yun nga again, balik tayo kay Ate Tess. Kahit na si Ate Tess, meron siyang sasabihin na, syempre, i-correct. Ito yung pinakagusto ko sa katangian ni Ate Tess. Sige, dahil sinabi mo yan ay ikaw ang aming pastor, naniniwala ko kalooban ng Diyos yan, susunod pa rin ako. Ang ganda ng ending. Na kahit na parang labag sa kalooban niya, dahil ikaw ang aming pastor at naniniwala ako, pinanalangin mo yan, sige, gagawin natin yan. Ganun ho, imbis ibabash natin yung ating mga kasama natin, lalong-lalo na yung ating mga leaders. So napakahalaga po na meron tayong kasama para tutulungan tayo sa ating mga weaknesses. Pupunan yung ating mga pagkukulang. At higit sa lahat, nagbibigay ho siya ng lakas ng loob. Tingnan ho natin, unahin muna natin sa Ecclesiastes chapter 4 verse 10. Sabi ho dito, kapag nabuwal ang isa, may tatayo siya ng kanyang kasama. Kawawa ang nag-iisa sapagkat walang tutulong sa kanya kapag siya ay nabuwal. Kahit ang Biblia ho pinapatunayan, napakahalaga na meron tayong kasama na susuporta sa atin. Napakahalaga ho ng bahagi nung kahit tawagin nating sidekick. Ikaw yung mag-aangat. Diba? Kahit na ikaw ay nasa likuran ka lang, kahit hindi ka na-highlight katulad nitong sword bearer ni Jonathan. Dahil si Jonathan nung kadalasan na-highlight eh. Kahit yung mga tao na hindi natin nakikita, di ba? Yung mga, sabihin na natin, mga runner, mga utusan natin, bili ka ng ganito, bili ka ng ganyan. Napakalaki yung blessing, halimbawa lang. Halimbawa lang naman, naubusan tayo ng battery. Ay, wala akong battery, tapos walang gustong tumakbo, tapos ako pa yung magdadrive, Antayin mo na ay 20 minutes,
tutuloy natin ng preaching, bibili lang ako ng battery. Pero alam natin, tiwala tayo na mayroong mga tao na willingly magdadrive sila ng motor. Ay, kami na po bibili ng ano. Just imagine that, di ba? Imbis na yung oras na tipid, nagamit mo pa, ikaw pa yung bibili. Napakalaki po ng blessing ng bawat isa sa atin. Huwag mong mamaliitin yung pagiging taga-suporta, yung sidekick, dahil malaki yung bahagi mo. Kahit dito, halimbawa, sa Acts chapter 16 verse 25, alam na natin yung story dito. Si Pablo lagi siyang nakukulong eh. Hindi ho dahil sa krimen, kundi dahil sa pangangaral. At dito po, isang gabi, sila ay kinulong dahil sa pangangaral ng salita ng Diyos. Pero imbis na sila ay magreklamo sa Diyos, ano yung ginawa nila? Sila ay nanalangin, umawit ng himno sa Diyos, na naririnig ng mga kasama nila sa bilangguan. Ano nangyari dito? Lumindol, bumukas ang mga kulungan. At sa Acts chapter 16 verse 32, di ba, nakapag-share pa sila ng gospel sa isang pamilya, nabautismuhan pa nila. Paano kung si Pablo nag-iisa dito? Siyempre, kilala natin siya. Kahit mag-isa yan, magpupuri sa Panginoong Diyos. Pero in reality, alam pa rin natin, napakahalaga, meron kang kasama sa hirap at ginhawa. At ito ay hindi lang ho tumutukoy sa asawa. Kahit ho sa ministeryo, sa paglilingkod, sa hirap at ginhawa, tayo ay gagawin natin kung ano ang kalooban ng Diyos. Walang bibitiw. Diba? Sabi mo sa katabi mo, walang bibitiw. Yan. Si Lord ang magpapalakas sa'yo. Walang bibitiw. At ngayon, ngayon naman, ano naman yung matututunan natin ngayon sa buhay naman po ni Elisha? Gaano ho kahalaga yung pagsuporta natin sa pagtupad sa layunin ng Diyos? Kunin ho natin halimbawa yung pangatlong karakter kanina na si Elisha. 1, 2, 3, go! Yun. Ngayon, bilang sidekick, ikaw yung magpapatuloy ng mga gawain na ito. Na sinanay ka niya. Halimbawa, kanina, balikan natin na example kanina, no? Yung mga pelikula kanina. Sino-sino yung sila Samuhong. Si Jackie Chan yung nasa isip natin. Pero, di ba in the long run, nagkaroon na ng sariling pelikula si Samuhong. Si Babalu, nahiwalay na siya kay Dolphy. Nakakatayo na siya mag-isa. Gumagawa na rin siya ng pelikula na siya yung bida. Yung isa kanina din, si Rene Requestas, di ba? Naging kapartner na siya ni Chris Aquino. Hindi maintindihan ng mga kabataan to, no? Pinapanganak ba sila eh? Mga batang 90s kami, wala kaming alam sa ano eh. Mga nangyari sa pelikula ngayon. Di ba? So ngayon, dahil ikaw sumusuporta ka, hindi mo lang natutulungan yung sinusuportahan mo, kundi ikaw mismo na i-equip ka. Ito ho yung magandang bagay dito. So makikita ho natin, balikan natin ng story ni Elisha. Umalis si Elias at natagpuan, si Elijah po ito, at natagpuan niya si Eliseo na nag-aararo. 12 pares ng toro ang ginagamit niya at kaagapay siya ng huling pares. Pagdaan ni Elias sa tapat ni Eliseo, inalis ni Elias ang kanyang balabal at binalabal kay Eliseo. So, naiintindihan na agad to ni Elisha kung ano ibig sabihin. Sabi dito sa verse 20, iniwan naman ni Eliseo ang mga toro, humabol kay Elias at nakiusap, magpapaalam po muna ako sa aking ama't ina at pagkatapos ay sasama na ako sa inyo. Naiintindihan ni Elisha kasi yung balabal ni Elijah inilagay sa kanya. Naiintindihan niya na yung symbolical meaning, yung symbolism nun. Mukhang tinatawag ako ng Diyos. Mukhang ako yung papalit. Mukhang ako yung susuportan nito, ako yung aalalay. Ano yung naging tugon niya? Papaalam muna ako sa nanay ko, sa tatay ko, sa nanay ko. Makikita natin dito, di ba? So, ang maganda yung pamumuhay. Mayaman si Elisha kung tutuusin. Ang dami niyang ari-arian ang dami niyang hayop inaalagaan Mayaman siya. At nung tinawag siya ng Diyos, okay, may hanap buhay siya. Pero sabi niya, sige, give up natin, susunod ako sa iyo, papaalam muna ako. Ang mga tinatawag ng Diyos din, makikita natin dito, may mga ginagawa, di ba? May mga masisipag sila. Tapos, and then, fast forward tayo sa 2 Kings chapter 2. Dinampot niya ang nalaglag na balabal ni Elias at bumalik sa pampang ng ilog. Nang makita ito ng mga propetang taga Jericho na nakatanaw sa di kalayuan, sinabi nila, sumasa kanya ang kapangyarihan ni Elias. Siya sinalubong nila at buong paggalang na liyukuran. Ano po ay nangyari dito? Alam na natin, si Elijah, siya po ay na-rapture.
'Di ba yung chariots of fire. Pero nung nawala na si Elijah, nalaglag yung balabal, ano yung kinuha? Dinampot ni Elisha. And then, pagkatapos ito, nakita siya ng ibang mga propeta. Actually, naglakad pa siya sa sa ibabaw ng tubig eh. Tumawid pa siya ng ilog. 'Di ba? Walk in the water, parang katulad kay Lord Jesus Christ. Nakita nung mga iba pang mga propeta. Sumasa kanya ang espiritu ni Elijah. Pero mga ilang taon ba ito? Hindi ho ito nung tinawag si Elisha, kinabukasan na rapture na o nawala na si Elijah. Hindi ganoon. Lumipas pa yung taon nito. Na-train pa, kumbaga. Nasanay. Si Elisha, siya ay nagsilbing taga-suporta kay Elijah. At dahil siya ay sumusuporta, siya ay parang sa quote-and-quote, parang nagiging alalay, na natututunan ngayon ni Elisha paano ba maging propeta. Paano ba maging makipag-usap sa Diyos. Paano ba makipag-usap sa tao? Ano ba yung dapat gawin? Ano ba yung tama? Siya ay natitrain. Kaya huwag tayong matatakot sa mga responsibilidad. Diyan ka muna, masasanay ka dyan eh. Diba? So makikita ho natin another example. Sa Acts chapter 4 verse 13. Nagtaka ang buong kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo sa katapangang ipinakita nila Pedro at Juan, lalo na nang malaman nila ang mga karaniwang tao lamang ang mga ito at hindi nakapag-aral. Nabatid nilang dating kasamahan ni Jesus ang mga ito. Ano po yung nangyari dito? Diba? Sila ay nangaral ng ebanghelyo at hindi ho sila matalo sa debate. Na si Lord Jesus Christ yung daan ng kaligtasan, na si Lord Jesus Christ yung katuparan sa Old Testament. At dahil hindi nila matalo, pinakulong na lang nila, pinahagupit nila yan eh. Pero ito yung pinakamaganda sa dulo. Nalaman nila na dati pala silang kasamahan ni Jesus. Ilang taon silang tinrain ni Lord Jesus Christ? 3.5 years. Natutunan nila, nasanay sila. Merong pagsasanay, merong training, sinasadya man or hindi, nagiging natural siya. Para para hindi matigil ang gawain once na mawala yan. Pinagpatuloy nila ang gawain ng Panginoong Diyos. Dahil totoo, di ba, nawala physically si Lord Jesus Christ, nawala sa kanila. Physically, hindi na nila nakikita. Pero alam naman natin na sila ay pinuspos ang banal na espiritu at ipinagpatuloy nila yung nasimulan ni Lord Jesus Christ. At yun po ang dahilan kayo ngayon ay nakaupo dyan. Kasi ipinagpatuloy ng mga alagad ni Lord Jesus Christ. Isipin nyo kung namatay yung leader, tapos tumigil na rin sila. Hindi ho aabot sa atin dito sa Pilipinas ang ebanghelyo. Di ba yung kung maalala ninyo, yung sinabi ni Gamaliel, hayaan nyo sila na ito ang context nito. Hayaan nyo silang sa ginagawa nila. Kung yan ay galing sa Diyos, kung yan ay hindi galing sa Diyos, hindi magtatagumpay yan, titigil yan. Kasi gumawa pa siya ng dalawang example eh. May nangyari din before, mga rebelde. Nung namatay yung leader, di ba gano'n naman yun? Kahit sa mga gang, di ba? Pag namatay yung leader, titigil na yan. Eh dito, ang sabi ni Gamaliel, patay na yung leader nila, si Lord Jesus Christ. Pag yan ay hindi galing sa Diyos, titigil na yan. Pero pag yan ay galing sa Diyos, magtatagumpay yan kahit anong gawin natin. At ang mangyayari pa, kayo pa yung umahad lang. At true enough, umabot po ang ebanghelyo, ang kapangyarihan ng kaligtasan ni Jesus dito sa Pilipinas. Just imagine, di ba? So again, hindi natin alam yung hiwaga ng Diyos, yung karunungan ng Diyos. Inalaw ng Lord na mauna si Pastor Diyos sa atin. Pero ito po yung reality. Hindi habang buhay, yung nakikita natin sa harapan, makikita nyo. Reality, yan ang realidad. Even I na nagsasalita dito, di natin alam. Yung mga leaders natin, nagkakaedad tayo. Kailangan meron hong magpatuloy. At dito po pumapasok ito po yung nasasanay, yung mga taga-suporta, yung mga sidekick. Si Elisha, siya ay sinanay ni Elijah. Ang mga apostol, ang mga disipulo, sinanay ni Lord Jesus Christ, ipinagpatuloy ang kalooban ng Diyos. Merong tawag dito yung passing of the baton.
Alam niyo yung passing of the baton? So, tingnan natin yung picture. So, sino yung ano yan? Na-imagine nyo na? Sino lang nanonood ng Olympics or track and field? Meron ba dito mga atleta? Di ba merong yung passing the baton, yung track and field? 4 kayo, tagwa 100 meters, tatakbuhin nyo. So, yung unang tatakbo, after 100 meters, or depende kung ilang metro, sa susunod na 100 meters, nandun nung nag-aabang yung kanyang kapartner. Sa susunod naman, 4 sila yan 4 na relay. So, track and field relay. So, yung passing of the baton, once na malaglag yung baton, yung hinahawakan nila, disqualify na. Ganun yung nangyayari. At dito ho, kahit sa gawain ng Panginoong Diyos, merong passing of the baton. Kailangan meron ho magpatuloy. Meron ho dapat ipagpapatuloy natin yung gawain. Kahit anuman yung mangyari, maganda, pangit, masaya, malungkot, ipagpapatuloy natin. Because in the first place, hindi naman ho dahil, halimbawa, sa case ho natin sa church, ang itinatag po ng ating Pastor Joe, hindi naman yung church niya. Hindi church ni Pastor Joe, church ng Panginoong Hesus. At dahil church ho ng Panginoong Hesus ang kanyang itinatag, kailangan ho natin ipagpatuloy. Tayo ay pinagkatiwalaan. Kailangan ho magpatuloy yung gawain ng Panginoong Diyos, ang layunin ng Panginoong Diyos. Isang halimbawa ng passing of the baton, halimbawa po itong nakaraan, yung sa next picture natin. So yung sa Lamesa Dam, 'di ba? So ang Lamesa Dam yan po ay under the leadership ni Ma'am Gina Lopez na pass away na rin siya ng ABS-CBN Foundation na tinatawag na Bantay Kalikasan. So mahilig sila sa bantay, 'di ba? Bantay bata, ano pa ba? Alam ko marami pa silang mga bantay Yung mga kabataan, wag kayong magbabantay bantay sarado. So, sila Bantay Kalikasan. After 25 years, nearly 25 years, isusurrender na nila sa MWSS. Ipapas na namin yung baton. Kasi ano yung nangyari sa Lamesa Dam before? Ang Lamesa Dam, pawasak na siya, pinuputol na siya ng mga puno dyan, pero ngayon po, maganda na siyang pasyalan sa puso po ng Maynila. Kasi sa Metro Manila, wala na ho kayong makikitang mala probinsya, ang ganda Puro building na makikita nyo, puro usok na yung malalanghap nyo. Kung gusto nyo yung sariwang hangin sa NCR, Lamesa Dam po yung masarap puntahan. So kasi tahimik dyan. Kasi yung Quezon City Circle, maliit lang yun Dinig mo pa rin yung mga ingay sa paligid. Pero dito, malawak yan. Na ano siya, na-revive. Na-revive yung kalikasan. Pero yun nga, kailangan na nila i-surrender. Ipapasa na namin sa gobyerno yung nasimulan namin. Just imagine kung wala ho magpapatuloy dyan. Ganon din ho sa gawain ng Panginoong Diyos. Kung yan ay dahil sa gawain ng Diyos, kailangan ho merong magpatuloy. At tayo yung mga pumapangalawa, yung mga sumusuporta, tayo ang magpapatuloy dyan. Magbigay ho tayo ng halimbawa ho dito sa church na sinimulan. Halimbawa po, nakikita niyo yung picture na yan. Ano yung mapapansin yung kakaiba sa cross? Ha? Pwede nating sabihin siguro kung ikaw ay artist, ba't ganun yung ba't ganun yung picture? Ba't ganun yung cross? Ba't hindi pantay? Siguro duling yung dito, yung artist dito sa sa church. Bakit kaya mas mahaba yun? Marami yan pero marami siyang ibig sabihin, pero isang bagay yung naalala ko nung senior sa amin ni Pastor Joe. Kasi forward, nagpapatuloy yung gawain. Hindi natitigil. Kaya siya mahaba. May pagpapatuloy. At isang kwento na paborito na kinukwento lagi ni Pastor Joe, nung si Lord Jesus Christ ay di ba, nung bago siya ipako, ibinuhat niya yung cross. Nung una, sabi ni Pastor Joe na para siyang parang siguro, di ko maano yung tamang salita. Sabihin na natin, kasi hindi na kompleto ni Lord Jesus Christ yung pagbubuhat. Di ba? Merong tumuloy. Ba't hindi tinuloy ni Lord Jesus? Dapat mula umpisa hanggang katapusan siya yung magbubuhat para kompleto. Pero yun nga, later on natutunan niya na merong dapat magpapatuloy. Sinimulan ni Lord Jesus Christ ang pagbubuhat, merong magpapatuloy na magbubuhat ng kanyang krus. At ito po yung lesson nito na dapat nating matutunan. Tayo ho, mga kabataan, mga lahat, tayo dito, all age level, tayo ho yung magpapatuloy
ng nasimulan na gawain. Hindi ho titigil sa isang tao. Kaya nga ho, ito po, ilan na ho sa mga halimbawa ng ating mga proyekto. Halimbawa po sa Ezra Project. 'Di ba? Yung Project Ezra. Matagal na ho pinapanalangin yan eh. Pero ngayon po, pinagpapatuloy natin. Sa biyaya ng Diyos, mga ilang linggo na lang or ilang araw, gigibain na natin ang mga nasa gilid natin. Malungkot lang, di ba, na hindi natin makikita si Pastor Joe na siya yung sa kanya nagsimula, yung pasanin, yung Pero katulad ni Moises, pinakita ng Diyos yung pangitain, yung vision kay Moises, pupunta kayo sa lupang pangako, the land of milk and honey. Pero hindi naranasan ni Moises. Pero yung vision na ipasa. Hindi ko kailangan tumigil. Kasi alam natin kalooban ng Diyos. Yung C8 goals. Ngayon ho, talagang pinagmimitingan namin. Kailangan natin magawa evangelism, discipleship, worship, and everything sa lahat ng C8 goals na yan. Hindi ho kailangan tumigil. Kahit na wala ho yung architect nito na sa ating Pastor Joe. Yung pinaka-mind nito. Diba? Kahit wala siya. Kailangan natin ipagpatuloy. Ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Ibinahagi sa atin ni Pastor Joe. Kailangan hindi tumigil. Bakit? Kasi galing sa Diyos itong pangitain na to. Yung Bible Art Exhibit, Jesus Art Exhibit, kanina napakinggan natin yung binahagi ni Ate Elaine sa Katha. Nagpapatuloy siya kaya tayo merong exhibit noong January. Pwede namang wala eh. Hindi, ipinagkatiwala sa atin yung kakaibang calling na ito eh. Hindi ho kailangan matigil ang gawain ng Diyos. Dito ho pumapasok tayong mga sidekick, lalong-lalo na yung ating may mga talagang officially merong titles, yung bilang assistant director, secretary, workers. Pero kahit wala, mahalaga yung presensya natin sa pagtupad sa layunin ng Diyos. Kaya bilang ho aplikasyon, tayo ay tinawag ng Diyos upang suportahan ang ating mga pinuno. Suportahan natin. Yung mga pinunong tinawag ng Diyos para ho paglingkuran ang isa't isa, para ho tuparin ang kalooban ng Diyos. Kaya number 1, application. 1, 2, 3, go. Yes, upang mas maging madali, mabunga po ang gawain ng Panginoong Diyos. Galatians chapter 6 verse 2, magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasanin ng bawat isa. Sa gayong paraan ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Kailangan ho nating magtulungan. Bawat isa ho sa ating mga kapamuso, may bahagi tayo, makiisa ho tayo sa pagbubuhat ng pasanin para mas mapadali, mas mapabilis, mas maging mabunga ang pagtupad natin sa layunin at kalooban ng Diyos. Number 2, 1, 2, 3, go. Sabi ho dito sa 1 Thessalonians 5:11, dahil dito palakasin ninyo ang loob ng isa't isa at magtulungan kayo tulad ng ginagawa ninyo ngayon. Kailangan natin magtulungan. Yes, napapagod ang emosyon, napapagod ang pisikal, napapagod ang isip, pero pag meron kang kasama, kakaibang lakas po, ang inspirasyon at motibasyon ang naidudulot nito. Lalong-lalo na, alam natin na ang ginagawa natin ay gawain ho ng Panginoong Diyos. Number 3, 1, 2, 3, go. Yan, kailangan na ho natin sumuporta. Dahil habang tayo ay sumusuporta, tayo ay natututo, tayo ay nai-equip. 'Di ba? Sinabi nga sa 2 Timothy, 'di ba, chapter 3 verse 17, na i-equip yung tao. Pag tayo ay nag-aaral ng salita ng Diyos, na i-equip ang tao kapag ginagawa mo yung nakikiisa ka sa gawain ng Panginoong Diyos. Kaya nga ho, para mas malalo pa ho nating maintindihan yung ating mensahe ngayon bilang practical na aplikasyon ho, katulad ho ng ginawa natin last week, nag-commission ho tayo ng mga department head leaders, mga department heads natin nung last Sunday. Ngayon naman po, atin naman pong kilalanin yung ating mga assistant directors, assistant heads. At syempre, yung ilan ho sa kanila lang mga meron ding heads. So tinatawagan ho natin yung ating mga co-pastors.